Kanya punta guys, akong sudan. Pipino o gatsara. Isa nga plastic. Isa nga plastic. Pangutan na siya unsa isod. Adobos gata. Hindi ka mag-live Live din na. Pero yung isa namin iniisip na posible pa nila sabihin na bago, kumbaga, Unsa isod niya? na-apology sa mga Piso? Yan, duwaan ang stick doon. Pero dito, Senate President Francis Escudero, hindi maaaring pilitin si Senador Ronald De La Rosa na dumalo sa pagdinig ng Kamara alinsunod sa interchamber courtesy. Nauna nang inihayan ni De La Rosa na hindi siya dadalo alinsunod sa payo ni Escudero at sa halip ay nagdaon na siyang harapin ang anumang kaso na ihahain sa makorte sa bansa. Payag namang dumalo sa Kamara si dating Senador Laila de Lima na tumutulong kaugnay ng mga kasong isinampa sa International Criminal Court. There are certain individuals that are helping out. Now, I'm one of them, but as to whether exactly how we are helping, I don't think we can specifically say because the investigation is still ongoing. Kahit ni kanon eh. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw, nagbabala si Abante Bang, lago ko na. at Bang, mga pulis na kumukuha umano ng litrato ng mga kaanak na biktima ng drug war. I am prohibiting any police officer to take pictures of this victim. Respect this committee. I will not hesitate to use the powers of this committee Masay sayo. to hold in contempt and even to arrest those people are taking pictures here. No one can take pictures inside or outside if you are not part of the mission. Hinamon din ng komite ang PNP na dapat may mapanagot kahit sa mga kaso kung saan hindi nakilala ang mga pumatay gaya sa kaso ni Michael Lee noong 2017 sa Caloocan at sa hindi para susugutin ng kaso sa pagpatay kay Jesus Cuartero. Sana po matulungan kami. Napakasakit po sa amin na marinig ko. Damay lang talaga yung anak niya. Diba? Bilang di pa niya hanggang ngayon, nag-iiyak pa kami. Yung tatay na... Saan di, solda ato niya? Lord, buhayin mo ang anak Eh? niya. Diba napakasakit po? The PNP is very much open and willing to help Amin na. and assist all Sanay gata no. families of these victims. We need the cooperation in the sense Wala yan, kanina pa hindi makuha yung tuntag bangko. complainants. And of course, all this information shared, this will break it into evidence. Kabilang naman sa padadalhan ng show cause order ang mga hindi dumalo sa pagdinig. Sila dating PNP Officer in Charge District Caganaw, dating NBI Director Medardo de Lemos, dating Solicitor General Jose Carida, at Police Colonel Lito Patay, na dating Hepe ng Quezon City, Batasan Station. Ito ba bunga din? Bullard Check, PDS, Yelu. Sa ibang balita naman, dumaan malapit sa Panatag Shoal o bago din ang tulog ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard na tinatawag na The Monster. Bago naglayan sa direksyon pabalik sa China ngayong Miyerkules, paliwanag ng ilang eksperto, naglalayag ang naturang barko sa mga inaangking bahagi ng South China Sea para ipakita ang lakas ng China. Nagpapatrol, Michael Benizo. Halos ginamit ang labuhan ng barko ng China na tinatawag nilang ang 9-dash line sa isang linggong paglalayag sa South China Sea. Sabi sa bawat misakop ng exclusive economic zone ng Pedro Pilipinas. Paris. Sinasabi ng mga Line ng Beijing ang 9-dash line sa halos buong South China Sea na umano'y pag-aayon nila batay sa kapulsayan. Kanya may nang kagbugnaw? Unang umasahan Di ka pwede mo bugnaw. Tutuyo naman eh. Kana lang di bugnaw ko ada. Royal. batay sa report ng South China Sea Monitoring Signal. Ulang ma. Sunod itong namataan sa Nagawa ka Singapore na nasa iisip ng Malaysia. June 24 na umaga ay bumalik sa loob ng iisip ng Pilipinas ang barko at dumaan sa pinagdoonan ng naval outpost ng Pilipinas na buwasing Sierra Madre. Pagkatapos, diniretso sa Pamilaga patungo ang North Shore kung saan man naroon ang VIP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard.
January 5, lumapit ang The Monster sa distansyang 40 nautical miles o 17 kilometers lang sa El Nido, Palawan. Pinakauling ginaano ng barko alas 7 ng umaga ngayong Miyerkules ang Panatag Shoal sa distansyang 1 hanggang 2 kilometro sa direksyong pabalik ng China. Na may bukong siya. Unod siya kanaan. Mag-una. 65 metro at 122 metro, ba itutuloy na pinakamalaking Coast Guard vessel ang The Monster sa buong mundo. Sila nga Ayon siya. sa security analyst na si Dr. Chester Cabalda, pagpapakita ng lakas at laki ng China ang pagpapaikot ito ng Monster ship. It could be possible na talagang ano rito, isa yun sa mga rumored back na mga actions nila. As long as we are doing what is right, tayo ay hindi huwag manamba dito sa constructive ng China. Then alam ko, this is just a symbolic representation of their power. Ganito rin ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Casio. Ano yan? Nanihindat lang ang China at nagpapangyag na walang laban ang Pilipinas. Ayon naman sa dating US Navy Officer at Maritime Security Analyst na si Ray Powell, may na ngayon ang pagbabantay ng China sa Aluminum Shoal at halos imposible na para sa Pilipinas na magsagawa ng resignation sa British Marine gamit ang surface vessel. The Philippines needs other options. Now, ultimately, it's going to either have to be able to get the goods in using some other means, which could be with or without American help or other help, or it needs to get China's acquiescence so that the resupply is not opposed. Naniniwala naman ang Ikaw na yung unod eh. China relations na hindi papayag ang Amerika na Di kasi ka nagunod. maging bakbakan kahit pa paulit-ulit itong nagsabi na tutulong sa pagdepensa ng Pilipinas. The Chinese calculation is that eventually they're going Bukog to man get ang their way. The Americans don't want a fight. They don't want American and Chinese naval vessels shooting at each other. And the Chinese are essentially daring the Americans to take action. And so far, the Chinese calculations have been proved correct. There's a lot of poking and jabbing and testing and probing that's going on right now, but neither side wants this to escalate beyond that. Manawagan naman ang mga Filipino-Chinese Chambers of Commerce, civic organization sa pamahalaan na isulong ang diplomasya at kayapang resolusyon sa issues of West Philippine Sea. Michael Tetigo, ABS-CBN News. Sinimula na ang paglilibig sa multiple murder cases ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Bugamo noong 2023. Sa unang araw ng trial, iniharap ng government prosecutor sa kanilang unang testigo. Dumalo sa paglilibig si Pamplona Mayor Janice Bugamo. Ang byuda ni Governor Bugamo na natili naman si Teves Ano, Bugamo? Ah, kagangkon mo. Pagman ng extradition case. Hindi naman nagbigay ng payag Pagambor na tibet. prosecutor at defensa Itong pulis ba, no? mag-issue ng gag order ang Manila Regional May ganun. Court Branch 51. Ibig sabihin, hindi po pwede maglabas ng pahayag ang magkabilang panig sa mainstream at social media sa ugnay ng kaso. Nag-isip ng yung drug trafficking. So we are not allowed anymore to mention or discuss matters that go with the narrative. So ang sa amin lang, we trust and we respect that decision dahil alam naman natin na ang tamang proseso ay dumaan talaga sa korte. Patuloy na pinutugis ng PNP ang suspect sa pagpatay sa 2 minor de edad sa barangay Kamutmud sa Tamos City, Davao del Norte, Linggo ng gabi. Ayon kay Police Major Cheryl Bautista, hepe ng Igacos PNP, hindi pa nila natutukoy ang motorcycle riding in tandem na responsable sa pamamaril sa mga biktimang sina Phil Jack Murato at Daniel Udpuhan sa loob ng computer shop. Naging hamon sa kanilang paghahanap sa mga suspect dahil sa kakulangan ng mga CCTV sa mga kalapit na bahay at establishmento. Nakasumbrero at nakamask din ang gunman. Sinara na may-ari ng computer shop dahil sa takot sa nangyari. Ayon naman sa ama ng isa sa mga biktima, pansamantalang lumayo ang ilang bata na nasa Ano, wadyo ka? sa takot na muling umatake ang mga armado. Apela naman ang ulo ng pamilya na mabigyan sila ng hustisya.
Tita Winnie, anong diskarte kapag nabasa ang gamit mo habang umuulan sa biyahe? Ano po, sir? Totoo, mahirap talaga kapag nagsabay yung ulan, tapos yung pagko-commute, lalo na pagka rush hour. Nako, pero may mga paraan para maprotektahan ang ating mga gamit ngayon ang ulan. Halos isang oras ang biyahe ni Andrew bago marating ang pinapasukang call center. Kaya malaking abala sa kanya kapag malakas ang ulan, lalo kailangan doble ingat para hindi mabasa ang kanyang mga gamit. Nagiging hassle lang yung kung may mga dala kang gamit, tapos lalo siyempre gadgets, kailangan ingatan mo yung gadgets. May backpack po akong dala and may dala akong headset, tapos siyempre yung cellphone ko, and meron din ako mga webcam, kaya kasi kinakabit namin sa computer yun. Ano kaya pipino, guys? Yung mod. Pwede ka mag-remote right? Sila ang gadget lalo na kapag Kasi, hindi ito lang. waterproof. Maaaring magkaroon ng liquid or water damage yung resulting to no display, no power or no light ang mga device na nabasa ng ulan. Kaya ang kanyang willing discarded tip number 1, gumamit ng protective cover para mayroong extra layer ng pagdepensa sa basa. Ano ito, unod? Kung ang inyong bag ay hindi waterproof, Ito ba unod ka na? So kailangan po talaga meron tayong mga protective cellophane or plastic para malagyan mo case na pwede ilagay ng mga gadget mo. Pwede rin ng mga alternative yung mga ziplock. kung nabasa ng todo ang inyong gamit, ang inyong discarded tip number 2, papalilagay ang mga gadget na nabasa tulad ng cellphone para hindi lalong masira. Leaving the device open can result to short circuit ng board. Pero syempre, I always advise to my clients na kapag